Good afternoon, each and everyone, and welcome to EL International FCC General Meeting. And today I'm going to share to you about customer service. I call it customer service 101%. My name is Feby, and yes, I'll be sharing to you about customer service. So before we begin, let's warm up. Think of the best customer service you've ever received and also think of the worst. So no need to raise your hands. You can write it down in the paper. So I'll give you 10 seconds for it. And Miss EL or Miss L will collect it and I will check it. There is no right or wrong answer, but definitely there should be a correct answer. So exactly why we are here because of the customers. And remember how they or how we make them feel. Right? So 10 seconds starts now. So get your pen and write it down. Ano ba yung worst and best customer service na inyong na-receive? So, no need to rush. You can write it down later on. So again, magandang hapon po sa inyong lahat. So in front of you is Feby and I will be sharing to you about customer service. Okay, so in today's competitive business world, it's sometimes all too easy for companies to get caught up in endless examinations of ways to increase productivity, boost sales, and streamline for maximum efficiency. So ano ba yan? So ngayon sa ating mundo, masyadong competitive yung business world. So hindi dyan nakaligtas ang EL International. So, minsan yung mga company, they are focused on boosting productivity, mag-increase ng sales, and mag-improve ng efficiency. Pero minsan, nakakalimutan natin na ang tunay na laban ay nasa customer service. And again, that's why we are exactly here today. Okay, so sometimes this focus takes away from a focus on good customer service, and good customer service will always be the backbone of any business that works with people, which means all business, including EL International. Kapag puro numbers ang focus, mawawala ang pinaka-importante, ang customers. And without good service, walang business na tatagal sa market. So, ano ba ang excellent customer service? Can we just pause for a while and ask yourself, ano nga ba ang customer service? Write it down in your paper again and I will check it. So, ano ba ang customer service? Okay, so customer service ay paraan kung saan tayo ay nag-aasikaso at nag-aalaga ng ating customers. So, ano ba yung mga core elements? So, unang-una, assistance. Pagtulong sa customer. Number two, guidance. Pagbigay ng tamang information. Problem solving. Pag-resolve ng concerns ng ating mga kliyente. Experience. Paano nila nararamdaman ang service. Care, malasakit at respeto. Yan po ang core elements. Again, assistance, guidance, problem solving, experience, and care. And kung may naiisip pa kayo, maaari nyo rin pong i-share or isulat. Now, if we are going to consistently exceed customers' expectations, we have to recognize that every aspect of business has an impact on customer service. Every aspect ng business. If we want to consistently exceed customer expectations, kailangan po nating tandaan na lahat ng parte ng business may epekto sa customer service. Every person, every process, every decision. Yan. So, malinaw po ba tayo dyan? Ano ba ang customer service delivered or where is customer service delivered? Can you ask yourself, where is customer service delivered? Saan nga ba ito dinideliver? Ano ba ito? Talabat? Ito ba ay kita? Deliver daw eh. So, I'm just kidding aside. Again, where is customer service delivered? So, I'm going to share it to you now.
Okay? So, unang-una, on the phone. 'Pag tama, tama nga naman ano, talabat, kita, ayan. Kasi pagka, tayo ay nagpapa-deliver, minsan nga nasa phone na, nakukuha ba natin yung customer service? Oh, so yung bilis ng pag-order, yung bilis ng pag-deliver. So another one is face-to-face interaction. Ayan, yung pupunta sa opisina ng EL International, magtatanong ng mga bagay-bagay at gusto nila ng kasagutan. Next is yung taking orders, katulad ng sinabi ko kanina, talabat, sakita, sanun, or whatever na, na nakikita natin ngayon sa ating community or market na with regards to customer service, yung pagdi-deliver, very ano yan dito sa UAE dahil mainit nga, mahilig tayo magpa-deliver. Next is sa social media, nagkalat din dyan. Providing information, ayan, meron din tayo sa email. Customer service din ba sa email? Yes. How we reply, how we respond, paano natin sagutin yung mga email, customer service yan. Okay, so papasok din dyan ang customer service. Now, selling or providing products and services like EL International. We are providing products, especially yung services. Ayan. Scheduling appointments, delivering or installing products, repairing and troubleshooting, and the list goes on and on. Kahit saan merong customer service. Kahit nakaupo ka lang dyan, may customer service. Tanungin nga natin itong ating venue ngayon, kamusta ang kanilang customer service? Pagdating ba natin, winelcome nila tayo? Nag-provide sila ng mga gagamitin natin ngayong meeting na ito. So that is part of customer service delivered. Now, let's talk about how is excellent customer service delivered. Paano nga ba natin na-delivered yung customer service na almost excellent. Ayan. So, excellent customer service is delivered through consistent system, skilled people, and a culture of empathy and responsiveness. It starts with understanding what customers truly needs. I will emphasize on this, understanding what customers truly needs. Ayan. Not just what we think they need. Hindi yung kung ano lang yung iniisip natin na kailangan nila. When we listen, observe, and ask the right question, we create service that feels personal and intentional. Next is consistency. Customer trust. Customer trust us when their experience is smooth. Pagka mataray ang nag-aasikaso sa akin, ano sa tingin nyo? Ano ang impact sa inyo niyan? So, kayo na sumagot. So, yung experience is dapat smooth, predictable, and hassle-free. Every time with every person yan dapat. In every touch point, then comes empathy. So, think about the word empathy and ask yourself, pag kayo ba ay nagbibigay ng customer service, nakiki-empathy ba kayo or nakiki-sympathy? The heart of excellent service, it's not just solving problem or solving problems, their problems. It's making customers feel valued, respected, and understood. And of course, speed and accuracy, yung bilis. Mabilis pero mali, hindi pwede yan. Tama pero sobrang bagal, hindi din pwede yan. Okay, so excellent requires both. Finally, excellent service is a team sport. Every department, every process, every decision, lahat may impact sa customer experience. So, today, ano ba yung goal natin? Our goal is so simple. To understand how we can deliver service that doesn't just meet expectations but consistently exceed them. Maganda. So today, ano ba yung goal natin bilang mga agent ng EL International? Intindihin natin kung paano natin dinideliver ang serbisyo na hindi kailangan ng nandoon yung expectations. Well, every time, every customer may expectation yan. Kailangan ma-deliver natin siya ng consistent at nag exceed ng
expectations nila. Okay, so kamusta kayo? Okay pa ba kayo diyan? So how excellent customer service delivered. So napakadali lang 'yan. Magkaroon ka ng sympathy. It's parang sympathy, sabi nila sympathy ba or empathy ang kailangan ko ibigay? So it's up to you. Depende po 'yan sa inyong pagkatao. Ayan, pagkatao na pinag-uusapan natin. Gano'n din 'yan, like Filipinos 'no, 'pag may bisita tayo sa ating bahay, papaano natin sila inaasikaso. Gano'n lang po siya kadali. Now let's proceed. How is excellent customer service delivered? Ano nga ba na i-delivered and customer service? Bakit naman puro customer service po yung pinag-uusapan natin dito? Eh, kami po ay mga agent lamang ng EL International at nagbibigay kami ng kliyente sa EL International. By then, kami ay binibigyan naman din ng bonus. Kaya nga, bakit? Ayan. So, kayo ang magtanong sa inyong mga sarili. How is excellent customer service delivered? Papaano? So, una, appearance. Okay? So, yung appearance ng kausap ko. Ayan, pagkausap ko, baka naman na hindi maunawaan. Napaka-negative ng aura. So, attitude. Positivity is learned behavior. So, I always believe doon sa sinasabing keep positivity always. Ayan. So, dapat lagi kang positive kasi pag ikaw ay positive, the rest will follow. Ayan. Use empathy. So, put yourself in the customer's shoes. Palagi natin sinasabi yan. 'Di ba? Ilagay mo kakaya yung sarili mo sa sitwasyon ko. Ayan. Para malaman mo. So, friendliness. Kailangan palakaibigan ka. Ayan. Minsan, ano na major in the pakikipagplastikan ang tawag ko diyan, yung kanyang friendliness. So, kailangan na authentic yung pakikipagkaibigan natin. Hindi dahil sila ay kliyente, hindi dahil at the end of each transaction meron kang makukuhang bonus. So, kailangan genuine yung pakikipagkaibigan natin. Yan, response ability. Bakit po ganyan yung spelling ng response and ability? So, responsibility, kailangan take action to solve the problem. Kaya nga pumupunta yung mga customers sa AL International kasi they want to solve their problems o kaya kailangan nilang kasagutan. And also, go extra mile. So, dito ako po personally, that's why like ko sinasabi, customer service makikipaglaban ako 101%. Ako, sa sarili ko, si Feby, ay 101% customer service because I always go extra mile. Pag sinabing extra mile, ano ba yan? Minsan, hindi naman part ng trabaho mo yung kailangang ibigay sa customer, pero ginagawa mo yun just to please the customer. That is excellent customer service. Nadi-deliver natin siya ng extra mile. Ayan. Next, customer service is just a day in, day out, ongoing, never-ending, unremitting, persevering, compassionate type of activity. Activity pala itong customer service. So, customer service is a daily, never-ending commitment. So, tuloy-tuloy, hindi sumusuko at laging may malasakit. May malasakit. Customer service is not a task. Okay? So, hindi po siya task. It's a discipline of perseverance and compassion araw-araw. So, compassion araw-araw. Ano ba yung mga parts of customer service? Ayan. So, number one, commitment. Okay? So, ano ba yung commitment? Tanungin nyo nga yung sarili nyo, ano nga ba yung commitment? Ayan. Ayan. So, ang commitment, a pledge to service and teamwork. So, service, and teamwork, kailangan magkasama siya. Okay? Keeping your promises. Pagka sinabi mo, i-deliver mo ngayon. Kailangan i-deliver mo. So, kaya nga sinasabi natin, don't keep promises na hindi mo kayang ibigay. So, pag prinamis mo siya, gawin mo siya. For example, okay, in 2 weeks, mabibigyan na kita ng license. So, kailangan itanong din natin sa ating mga teammates, yung mga ka-teamworks natin. Ayan, so very important siya. Ma-deliver ba natin yan? Kasi nagsabi na ako, nag-commit na ako. So keep your promises.
Next is team thinking. My actions affect everyone in my organization. So, team. So, wag mo lang isipin yung sarili mo, "Ay hindi, magbibigay ako ng customer kasi at the end of the day magkakaroon ako ng bonus." So, kailangan magtrabaho kayo all together. So, kahit na sabi mo, "Ay ibang agent naman yun, ibang ibang agent naman 'to." So, kailangan yung inyong thinking is team. Kasi malay niyo, nagtanong sa'yo ngayon, bukas ang kausap naman niya is yung ibang agent. Iba yung sagot ng ibang agent. So, kailangan kayo ay team thinking or isa yung inyong binibigay na kasagutan. Kaya nga sinasabi na kung ano yung action ng isa, mag-a-affect sa lahat ng organization. Sabi ni Maria, yes. Sabi ni Juan, no. So, kailangan isa lang ang ating sagot. Okay. Next is communication. So, ito very important to, no? Like for example today, nakikinig ka ba sa mga pinagsasabi ko or you're just nakatingin pero hindi mo iniintindi? So, ito very important ito sa akin. Not only on customer service, kayo as a person, very important po yung communication. Kasi pag ito ugali na ng mga Pilipino, na pag nagsasalita ang isa, sumasabay yung iba. So, hindi yan maganda communication. So, kasi pag sinabing communication, kailangan meron kang active listening skills. Nakikinig ka sa sinasabi niya. How will you understand if you are not listening na meron kang sarili mong meeting sa other side, daldal ka ng daldal doon sa katabi mo. Ganyan yon. So, positive responses. Kailangan positive ang response mo doon sa iyong mga napakinggan. So, empathy. Ano ba yung empathy? Kung ano yung nararamdaman mo sa iyong puso. Wag kang makipagplastikan. Pag sinabi mo sa customer na, "Naku ma'am, ganito, ganyan po." So, naiintindihan ko po yung inyo pong gustong makamit sa inyong visa. So, parang put your shoes sa shoes ng iyong kliyente. Yan. Next is, again, part of communication, go to the bottom of what the customer is looking for. Sabi ng customer, I want a license with 2 visa. Hindi ka nakikinig. Ang pagkakakinig mo lamang ay, I need a license. May kadugtong pa nga yun, I need a license with 2 visa. Kaya nga very important na tayo ay nakikinig ng tama. Kailangan mai-address natin yung kailangan ng customer. By then, really makes them feel heard and understand. Nakikinig 'to sa akin. Talagang alam niya ang sinasabi ko na kailangan ko ng license with 2 visa, hindi lang license. So, naiintindihan mo, narinig mo at intindihan mo yung sinasabi ng iyong client. Next, we have service. A personal commitment to make a difference. Ayan. So, pag tayo ay nagsiservisyo, kailangan yung ating commitment ay magbibigay ng malaking impact or difference sa kailangan ng ating client. So, know your stuff. You should be a paid expert. So, kailangan alam na alam mo, pasikot-sikot ang serbisyong iyong binibigay. Ano ba ang binibigay na serbisyo ng EL International? Ay, hindi ko po alam. Malay ko po dyan. Basta po ako ay ibinigay ko po ang kliyente kay Sir Kent at kay Miss L. Bahala na po sila dyan. At the end of the day, ako naman po magkakaroon ng bonus dyan. Hindi. Kailangan alam mo kung ano yung binibenta mo. Pag tinanong sa'yo, for example, sabon. Saan po ba itong sabon na ito? Panglinis po ng katawan, bumubula po. Panglinis ng katawan, bumubula. Biglang nagtanong ang customer, ito po ba ay nagtatanggal ng germs? Ay, hindi ko na po alam. Ang alam ko lang po ay sabon po siya na bumubula. So, kaya very important na know your stuff. You should be a paid expert. Binabayaran ka at the end of the day sa iyong komisyon, binibigyan ka ng komisyon, pero dapat alam mo yung iyong craft. Alam mo kung ano yung binibenta mo. Para rin po yang sa restaurant. 'Di ba, pansinin niyo, pagka kayo ay kumakain sa restaurant, itong waiter or waitress, nag-a-upselling sila or nagsa-suggest sila ng mga produkto. Ini-explain po nila. Let's say, example, soup of the day. Ano ba ang soup of the day nila? A cream of mushroom soup. It consists of mushroom, blah, 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 blah. So, alam na alam po nila yung stuff nila. So, wala po yung pinagkaiba with giving services or tayo ay nagbebenta ng
serbisyo like the EL International. So alamin po natin ang pasikot-sikot. Para sa gano'n, 'pag alam natin ang pasikot-sikot, mas marami po tayong, maibibigay na services na binebenta or, in-offer ng EL International. Ay, ang EL International po is not only processing license and visa. We also have other services like, mga PRO services po, sa auditing po, o 'di ba, gano'n siya, very important. Okay. So now, hinga muna kayo diyan. Ayan. So, tips for good customer service. Wow, may tips si Miss Pebby sa pagkakaroon ng customer service. Ayan. Number one, smile and be friendly. Ito po palagi ko itong sinasabi, even in our personal lives, sa ating buhay pang araw-araw, not only with customer service. Pag nakasakay ka sa metro, kahit na ikaw ay pawis na dahil sa init, abay mag-smile ka. Hindi yung tinatakpan mo yung ilong mo kasi naman po, Miss Feby, ang baho-baho po, yung mga ibang lahi po kasi hindi po yata naliligo. Oy, mag-smile ka. Alam mo kung bakit importante yung mag-smile ka? Okay, so di sa part na 'to kailangan maging master of ano ka, master of kaplastikan. Hindi, mag-smile ka. Bakit? You don't know kung ano po ang pinagdadaanan nung tao nung araw na yon. Sumakay ka sa metro, nakaupo si kabayan, nakatayo ka 'no, nag-smile ka, yung tao na yun pala sobrang bigat ng pinagdadaanan. This is not about customer service, pero sobra ang bigat na pinagdadaanan niya. Pero nung nakita ka niya, nag-smile ka sa kanya, pagbaba niya ng metro, nag-iba po yung kanyang thinking, naging positive. Ay, okay. So, naka-smile sa akin si kabayan, o 'di ba? So, nagbibigay tayo ng positivity sa kapwa natin. So, not only good customer service. Next, use a customer's name if you know it. Ito, very important din po ito. Pansinin nyo sa sarili nyo pag kayo, again, I will give an example about sa restaurant. Okay? So, pag kami po ay nag-order sa restaurant, lagi namin tinitingnan yung name badge and we call the waiter ng, "Uy, kabayan," hindi po kabayan. Tatawagin ko siya by name. "Oy, Miss Maria, I would like to order." Kasi ito po ay nagbibigay ng napakagandang impact sa inyong server. You know them by name. So you use customer's name if you know it. Kaya nga po pagka kayo ay may inquiry, la part ng iyong script is, ah malaman ang inyo pong pangalan, ayan. So, Miss Maria, okay po, kailangan niyo po ng, license, sa prison po and also kailangan niyo din po ng, visa allocation. So, gano'n, by name, hindi yung, "Ay, kabayan." Oh, 'di ba, iba po ang impact nun. Ako, I love, any person to call me by name. So, again, you can call me Feby, ayan. Welcome the customer to your business. Ayan, i-welcome natin sila with open arms. Wag lang natin isipin na, okay, customer to. At the end of the day, pag ito nag-close ng deal, meron ako ditong makukuhang bonus, ayan, o referral fee. Wag pong ganun. I-welcome natin yung ating mga customers sa ating business ng talagang they are all welcome. Okay? So now, introduce yourself. Ayan. Ipakilala niyo po yung sarili niyo. Ay, ako nga po pala si Feby from EL International. Ah, ano po ba namin kayo matutulungan ngayong araw na ito? Ayan. And then, you listen to the customer. Focus on the customer and value them. Ayan. Very important po yan ha. So again, introduce yourself. Oh, my name is Ella of EL International. How may I help you today? Ano po ba ang kailangan po natin ngayong araw na ito? And then, pakinggan natin, hayaan natin yung ating kliyente na magsalita. Okay? So, respect ang tawag doon. Habang nagsasalita siya, you listen properly at kinukuha mo na yung mga detalye ng kailangan niya. At mag-focus ka sa customer and i-value natin sila. Ayan. Eto. This is very important. Talaga. Yung danger phrases at saka yung mga better phrases. Eto. Ano ba yung mga danger phrases? Ano dyan? I don't know. Ay, hindi namin yan na kayang gawin dito sa EL International. Oh, you'll have it too.
Sandali lang po, babalikan ko po kayo kasi hindi ko po alam. Okay, so again, kailangan i-master mo yung iyong binebenta sa customer para hindi ka nagsabi ng, "Oh, balikan ko po kayo," unless otherwise na talagang, medyo complicated na yung mga serbisyong tinatanong. Okay? So, no at the beginning of any sentence, "I know po." Kasi po kayo po ay, expired na yung visa niyo na pagkatagal-tagal na. So, never use these phrases, "I don't know," "We can't do that," "You'll have to," "Hang on, I'll be right back." No at the beginning of any sentence. So, never use no pagkat kayo ay magsisimula ng conversation, not only in customer service, but we can also apply in our personal life. Now, ano ba yung mga better phrases? That's a good question. Let me find out. Okay, so ay maganda po yung katanungan niyo po, no? Para, okay, akin pong itatanong po kay Mr. Kent. Ayan. Let's see what we can do. Tingnan po natin, ano? Oh, hindi po ako nagpa-promise, but we'll see what we can do here from EL International. Then, the next time that happen, here's what you can do. Na kung next time po na nangyari po yun sa inyo, na nag-expire po yung visa nyo, communicate po kayo. Agad inform nyo po ang inyong mga travel agency para po hindi po kayo magkaroon ng aberya later on. Hindi lang po kayo, kundi pati din po kung saan ninyo kinuha yung inyong mga visa. Yan. It may take few minutes to find out. Are you able to wait while I check? Maaari po bang bigyan niyo po ako ng 1 minuto? I will just confirm it to our person in charge, which is our PRO. Ayan. Another one is, while we may not be able to do that, here's what we can do. Okay, hindi po siya sakop ng services ng EL International. So, huwag niyo sasabihin ng hindi po yan sakop ng aming serbisyo. So, ito po yung maaari namin gawin para sa inyo. So, never take no, okay, for an answer sa inyong customer. So, very important yung mga phrases na ating ginagamit, ano? Not only with customer service, but within ourselves and how we deal, how we communicate with other people. Okay, so okay pa po ang lahat? Ayan, naboboring na po ba kayo? So bahala kayo kung kayo ay naboboring. 4 common traits of great customer service providers: empathy, responsiveness, motivation, and assurance. Ano ba yung mga traits na yan na kailangan meron tayo, no, sa sarili natin para makapagbigay tayo ng customer service? So empathy, customer needs someone who can relate to their problems and show real interest in helping them. Ayan sinasabi ko, kailangan i-ano mo yung puso mo sa iyong ginagawa. Na huwag ka lang magsimpati na napaka-plastic mo. Mag-empathy ka kasi unang-una, ang customer or client, hindi yan sa atin magtatanong. Okay? Kung wala yan silang mga kailangan ng kasagutan. Next is responsiveness. Customers don't want to be treated like an interruption. They want attention, action, and to feel important no matter how much they spend. Okay? So, okay lang yan yung customers naman yan, yung client na yan, magbabayad naman yan. So, kailangan ma-feel ng ating mga kliyente na hindi sila nakaka-interrupt sa ating mga ginagawa. And sa totoo lang, lahat ng ating mga client, kailangan niyan attention. And also, yung action at kailangan ma-feel important. Kaya nga dito sa EL International, di ba, we give customer service 24/7. Sumasagot kahit na tulog na ang lahat. Pag nagtanong si client, sasagutin at sasagutin talaga. Now, next, we have motivation. You need a strong desire to succeed. This gives you a better chance of employment and promotion. Ayan. O, kailangan motivated ka. Motivated ka kasi nakikita mo dirhams at the end of your conversation with the client. Totoo 'yan, ano? So, ang tingin natin sa client natin eh ano 'to, magbibigay 'to ng malaking referral sa akin. Kaya magbibigay ako ng matinding serbisyo. Kailangan po genuine. Assurance, customers, kailangan nila ng i-assure natin sa kanila na okay,
dito ako sa EL International kasi apart from 24/7 sila nagbibigay ng serbisyo ay talaga napakadami nilang freebies. Okay, so anong mga freebies natin diyan? Meron po kaming services na libre na po ang pagbubukas ng bank account para po sa inyong company. Ilibre na rin po namin yung pagkuha ng tax. Ayan. So, yan, i-assure natin yan sa mga kliyente natin. Eto na, handling angry customers. I have another question. You can have like around uh, 5 minutes na magbigay ka ng sa iyong sariling experience or opinion. Paano mo ba i-handle ang mga client mo na galit na galit? Parang binagsakan ng mundo. Okay? Nila ako na ganito, ganyan, ganyan, ganyan. So, how handling an angry customer? Isulat sa papel, kahit mga 5 lang, papaano ba i-handle ang mga galit na mga customer. So, I'll give you a few minutes to do that, to write it down. At huwag mag-cheat ha. So, tanungin niyo yung sarili niyo, paano ko ba i-handle itong mga customer na to? Parang mga asawa lang natin yan. Parang mga mister, paano nyo i-handle pag galit na si Mrs. At Mrs., paano mo i-handle pag si mister naman ay stress at galit na galit sa kanyang boss. So, hindi na customer service, personal na. Kasi it will boils down kung paano tayo mag-handle ng angry customer. So, write it down. Kung hindi nyo pa ngayon maisip, pwedeng-pwede po isulat nyo siya mamaya. Okay? So, paano nga ba hinahandle ang angry customers? Ayan. Ay, nako. Galit na galit talaga si customer, si client, no? Ganito, Miss EL, ganyan, ganyan, ganyan. Ang daming dahilan. So, una yung dapat gawin, no? Keep calm. Maging kalmado ka lang. Kahit na galit ka na, kasi ang attitude problem ni kabayan or ng customer client natin ay grabe. So, maging kalma ka lang. At yung sinasabi ko, you breathe in, breathe out. Okay? Ay galit na galit ka na. Okay, now, listen carefully to the complaint. Ano ba yung ginagawa ng ating client? Bakit dakdak ng dakdak si client? So, una, maging kalmado ka. Ah, hello po, yes po, ano po ba ang ating naging problema? O, lalalalalala. Ayan, pakinggan mo siya habang siya ay nagdadaldal kahit na medyo yung kilay tumataas na dahil naasar ka na. So, kailangan maging kalmado ka at pakinggan mo kung ano yung kailangan nila. Again, put your shoes doon sa shoes ng ating mga kliyente. Now, repeat the complaint back to make sure you understand the problem. Kaya very important na we listen. Yan, kailangan nakikinig ka at naiintindihan mo yung sinasabi niya. Okay, kalmado ka. Pinakinggan mo. Okay po. So, ma'am, ang nangyari po is ganito po, ganyan-ganyan po, hindi po na ano yung ganito. So, kailangan ulitin nyo lang sa kanya kung ano yung complaint niya para alam ng client natin na naiintindihan nyo. Okay? Next, apologize that it happened. Ako, pasensya na po kayo kung iyon po ay inyong na-experience. Then, acknowledge the customer's feelings. Naunawaan po namin yung inyong nararamdaman. Ayan. Okay, then explain what action you will take to correct the problem. So, again, okay, so listen carefully, keep calm, listen carefully, repeat the complaint, apologize that it happened, acknowledge the customer feeling, and explain. Nako, with regards po ma'am sa inyo po na experience, atin pong bibigyan po ng tugon. Okay, so I'll talk to our CEO and to our PRO para po ma-address po yung problema po ninyo. And then after that, thank the customer for bringing the problems to your attention. Ayan. So, lahat ng mga complaint nila, i-take nyo siya as a good complaint, good criticism. Ayan. Okay lang yan. Sige. Kahit minsan, mali naman. Hindi, mali naman yung customer. Mali naman yung client. Alam naman na ganito, ganyan, ganyan. Buti nga, in-entertain pa namin sa international kahit ganito na yung visa niya, ganyan, ganyan, ganyan. Kailangan nandoon yung pakikisimpatya mo. If the customer is still unhappy, get help with your supervisors. Ayan, nandiyan si Sir Ken, nandiyan si Miss EL International. Pag hindi mo na ma-handle,
call a friend ka na. Ayan, at sila na ang mag-handle niyan. Okay? So, why is customer service so important? Nga ba, ang dami-dami mong sinasabi diyan, Miss Feby, about customer service. Gaano ba ito kaimportante? So, customer service is not just important. It's the heartbeat of every business that deals with people. Customer retention, mas mura, mas retain ng customer kaysa maghanap ng bago. Brand reputations, ano ba yung brand reputation? Like the EL International. Good service spreads fast. Bad service spreads faster. Faster. Mas mabilis. Di ba? Sabi ka na, pag ako may ginawang kabutihan, ah, parang wala namang nakakaano. Pero pagka sa dami-dami ng ginawa kong kabutihan, nakagawa lang ako ng isang pagkakamali. Grabe na ang judgment ng mga tao. So, brand reputation dito ha. So, good service spreads fast. Bad service spreads faster. Ayan. Lalo na po ngayon sa social media, pag nagkamali ka, ay, ayun na. Customer loyalty, people stay where they feel valued. Yan. Very, very, very important why customer service is very important. Okay, next, ito, competition and repeat business. Ayan. So alam nyo yung pagka marami nowadays marami tayong competition with regards to EL International. Marami ang nagbibigay ng mga serbisyong ganito. So again, kailangan competitive ka lang sa world. At importante din na hindi palaging bago yung kliyente. Maganda na repeat business. Kasi pag repeat business siya, yung mga customers mo, sila yung mga loyal customers mo, sila na din yung nagdadala ng mga bagong customers. Ayan, client. Kaya very important ang customer service. Next, effects of poor customer service. Ayan, may epekto pala yan. Oo naman, no? Hinday, Dudong. Ayan. So, unang-una, ano ba yung epekto ng pag-ampangit ng customer service natin? Number one, loss of 25% or more of the company's business. Hala siya, 100% minus 25% dahil lang napakahusay natin sa customer service. Mahusay dahil poor customer service. No? Nag-a-affect siya sa ating business, 25%. Now, dissatisfied customers will tell at least 10 others not to shop or not to avail your services. Ayan, 10 agad. Isang unsatisfied client, 10 ang magsasabihan, ay, huwag kayo dyan, ang pangit ng serbisyo nila, hindi nila na-deliver yung kailangan lang i-deliver, and so on and so forth. Those people will tell about 5 others. Ay, di ba? Parang ano siya, no? Nagka-copy-paste, no? Nagkakokopyahan na lang. All this can happen because of our agents. Oh, because of our mga employee sa EL International. Isang customer yung ating tinarayan, isang customer yung hindi na satisfied, isang customer yung hindi natin nabigyan ng 101%. Ayan ang epekto. 25% or more ng company business ay mawawala. Very important, no? Keeping customers is important. Okay? Depending on the industry, like the EL International, services po yung ating binibigay. Nandiyan po yung visa, um, and also nandiyan din yung ating license, PRO services, and more. So the cost of, sorry for that, tumalon yung aking pusa. The cost of poor customer service can be 3 to 10 times as much as good customer service. So na-mention ko na po yan kanina, no? So market research shows it costs about 5 times as much to attract a new customers through promotions and advertising. Ang ganda-ganda nga ng social media marketing, advertisement ng EL International, pero kulang sa customer service. Okay, so 5 times niyan.
nawawala din, no? So, kung gaano kaganda yung marketing na ginagawa, ang gaganda ng mga graphics, yung agents mo naman, attitude problem. O, 'di ba? If you make customers unhappy in the physical world, they might tell six friends. If you make customers unhappy on the internet, they will tell 6,000 friends. Eh, di ba 5,000 friends nga lang tayo sa FB. Ayan. No company can survive without repeat business. Returning customers account for about 85% of total sales. In other words, for every 100 dollars in sales, $85 was spent by our repeat customers. Okay? So, ganun lang siya. Customer service is all about bringing customers back and about sending them away. Yan po yung ating laging sinasabi dito sa AL International. Good customer service is all about bringing customers back and about sending them away happy. So papasukin po natin sila, bigyan natin sila ng magandang serbisyo kasi uuwi silang masaya, may ngiti sa kanilang mga labi. And this is one of EL International FCLLC core values. When there is a problem, fix it. Customers don't expect you to be perfect. They do expect you to fix things when they go wrong. Ayan. Lahat po tayo, hindi tayo perfecto, nagkakamali tayo. Ang maganda is ayusin po natin siya. Kung ano yung kailangan ng ating mga kliyente. Ayan. When there is a problem, acknowledge that a problem exists. Do not view the problem as personal attack. Okay? So, walang personalan. Trabaho lang. Ask questions to understand the problem. So, tanungin niyo sila kung ano ba talaga yung naging problema. And be honest. Ayan. Sabi niyo sa mga kliyente niyo, maging honest lang po tayo. Kaya nga, very important na sa umpisa pa lang, nakukuha mo na agad yung trust ng iyong client. Kasi doon niya i-share kung ano yung mga dapat niyang i-share. Ayan. Then listen to the answers without interruption and show interest and concern. Ito yung babalik na naman tayo doon sa listening skill. Ayan. Clarify and verify by repeating the situation. So after mo makinig, ulitin mo din lang yung sinabi niya sa iyo, yung kanyang mga hinaing. Now, simplify the problem by focusing on facts and documenting a relevant chain of events. So, gawin nating simple ang buhay, which is kaya naman, di ba? So, ganun lang siya. Find the root cause of the problem. Bakit ba nagkaroon ng problema si kliyente? Kasi ang tagal-tagal mag-submit ng mga documents. Ayan. So, anong gagawin nyo? Part of customer service, i-follow up nyo. Minsan kahit nakakaasar na. O, kasi para yan ay maging magaan sa bawat isa. Ayan. Offer solutions, options to the customers. So, ito po yung mga ma-offer namin sa inyo, blah, blah, blah. So, ganyan. Agree on a solution and follow up with the customer. So, di ba nagke-create kayo ng mga group chat with your clients? So, very important. Okay. Organizational effectiveness, efficiency, and moral internal customers. Ayan. So, yung ating organization, like the EL International, kailangan magkaroon ng effectiveness, efficiency, at may moral value tayo. So, yan, pag yan ang nabigay natin, yung mga internal customers natin, they will definitely stay. Magiging loyal sila. Next, excellence from the inside out. Internal customers, people who work within your organizations. All the customer service principles you use for external customers should also be used for internal customers. Ayan. Treat everyone with respect, be professional, and show pride in your organization. Okay? Okay pa ba kayo? Hinga muna. Ayan, inom muna ng tubig. So, customer service is a department. Is not a department. It's an attitude. Uulitin ko po. Customer service is not a department. It's an attitude. So, ito pong customer service, hindi lang po ito isang department sa isang kumpanya, pero ito po ay individual attitude. Lagi ko nga po sinasabi, pagka ikaw ay may bisita, pumunta sa bahay mo, how you will entertain the bisita. Ayan.
So para kang sirang plaka, sunod ka ng sunod, no? Sinusundan mo kasi nililinis mo yung tinatapakan niya. Ay, hindi customer service yun sa akin. Parang nakaka-intimidate na yun. Parang ang dumi-dumi naman po ng sapatos ko. Ganon, di ba? So, hindi siya departamento ng EL International. Wala pong department ng customer service. Ito po ay attitude ng bawat isa sa atin. From CEO to agent to PRO, kailangan ganun. Hawak natin siya sa ating sarili. Yan, so tapos na po tayo at maraming maraming salamat po. So, this is Feby. So, just me who believe in customer service 101%. Medyo mayabang po ako sa part na yan kasi I always give 101% customer service. Ako po pala ay Dubai-based event strategist, media creative, and certified mental health coach, and licensed sole professional under Dubai Development Authority. A master of customer service and frequently top for high-end events across the UAE, including major gatherings such as Energy Summit and the World Health Expo. Arab Health po siya before. So I specialize in high-impact events, meaningful storytelling, and multicultural communication. Currently pursuing my MBA in Marketing Management and preparing for my Doctor of Business Administration with DBA, specializing strategic in leadership with community development. So I also empowered expatriates, our kababayan Filipinos, through education and professional views. I also believe that kindness is the fastest way to turn a customer into a loyal advocate. Great service is not about solving problems. It's about creating trust. So once again, my name is Feby Larilla. Let's give 101% customer service. Maraming maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat.